So a few days ago, Shimano just launched their latest group set, the Shimano 105 R7100, which is a 12-speed group set. So yes, tama yung dinig nyo, paborito natin group set na from 11 speed naging 12 speed na. Ano pa ba yung bago sa kanya? Magkano yung magiging SRP niya? At sulit ba kung mag-upgrade ka sa Shimano 105 R7100? Yan ang pag-usapan natin ngayong Bike Tech Tuesday. Let's go! Good day mga kaibigan! Welcome sa ating Bike Tech Tuesday. And for this Bike Tech Tuesday episode, ang pag-usapan natin ang pinakamainit at pinakabagong Shimano 105 R7100 12-speed mechanical group set. Siguro yung huling labas ng Shimano 105 na Di2, nagulat tayong lahat kasi ginawa nilang Di2 yung Shimano 105, which is kung lagi kayo nanonood ng mga vlog ko, alam niyo na yan ang pinakapaborito kong group set. At matagal ko nang ginagamit yung group set na yan, simula pa nung 10-speed, naging 11-speed. Para sa akin, yan yung pinakamagandang performance na halos ka-level niya na yung mga Ultegra and Dura Ace na pinaka-high-end sa lahat ng group set. Ang pinagkaiba lang is yung bigat dahil mas mabigat ng konti ang Shimano 105. So yan ang mga reason bakit ko siya nagustuhan. And ngayon naglabas na nga sila ulit ng Shimano 105 pero 12-speed na and ang group set ito ngayon ay mechanical. Which is very interesting kasi syempre mechanical, katulad ng mga dating 105 na mechanical din siya. Una kasi itong nakita during the Eurobikes, no? A few months ago, nagkaroon ng Eurobikes. Nakita to sa mga built bike. Wala pang announcement na magkakaroon ng available sa market na mechanical group set na 105. Ang ina-expect ng karamihan kasi is mga 105 magiging Di2 na or magiging electronic na lang siya. So ano pang meron tong Shimano 105 na mechanical? Parehas din siya ng Shimano R7150, which is yung Di2 version or yung electronic na version. Yun yung nakakabit ngayon sa aking road bike. Kung di nyo papanood yung mga previous na vlog ko, nagagawa ko lang content kasi kakapalit ko lang ng R7150 na 105. From R7000, nagpalit ako ng R7150 sa aking road bike. So pahalos parehas lang siya ng mga non-shifting parts katulad ng kadena, cassette, crank, at yung brake set. So lahat yan parehas lang ng R7150. Ang pinagkaiba ngayon or yung pinakamalaking upgrade sa 105 is yung 12-speed na RD. So yes, mechanical siya and then 12-speed na yung RD niya. Walang short cage, saka long cage. Medium cage lang yung RD na available para sa Shimano 105. Compatible ito sa 11 to 3060 na cassette. Sa FD naman, konti lang pinagbago niya. So may mga minor changes lang pagdating sa FD naman na sa front derailleur. In comparison sa R7000, ang pinagkaiba nito is sa caliper. Dahil yung caliper ng bagong 105 ngayon is katulad ng mga pang R7150 na Di2 na mas malaki yung gap niya ng 10%. So mas maaabiwasan dito yung maingay or pag-disrupt ng mga preno. And also updated na rin yung bleed port para dito sa Shimano 105 na calipers. Sa crankset naman, it's almost the same with the dating version, 110 BCD pa rin. Yung kadena ng gamit sa kanya is the same with the Shimano SLX version. So yan yung mga pagbabago na nangyari sa 105, which is yung paborito nating group set na alam ko mag-a-agree yung karamihan dito. So napansin ko lang din dito, mas malaki na yung STI niya or mas medyo chunkier or mas malaman yung STI niya compared sa R7150 or sa dating version ng R7000 na disc brake. Na-mention ko yun sa previous na vlog ko na bakit mas maliit yung mga STI ng Di2 compared sa mga mechanical dahil sa mas konti yung laman ng Di2 in comparison sa mga mechanical. So mas bulkier yung Shimano 105 na mechanical. Ang mas maganda naman sa R7100 is yung caliper niya. Dahil yung caliper niya, malapad ng 10% yung gap, mas less yung chance na magkaroon ka ng disrupt and mas madali siyang i-adjust. Which nasubukan ko yan sa aking road bike na naka R7150 nga. So ibig sabihin yan, paras na sila ng caliper and sa experience ko, mas madali talaga siyang i-adjust and mas less yung chance na magka-disrupt. Nakakalungkot lang na wala tong option para sa mga rim brake. So lahat ng 105 ngayon is for disc brake lang ang option. If you want a 12-speed sa Shimano na nakapang rim brake, ang option nyo lang is yung Shimano Ultegra na 12-speed mechanical or pang rim brake na option. Let's now talk about the price or yung presyo. No? So ito yung magiging malaking factor dito kung tatangkilikin ba ito ng market or hindi. Kasi ang estimated price niya is around 45 to 50,000 pesos. So yes, medyo mas mataas siya ng konti compared sa previous na version na naglalaro ng around 35,000. But dito na malalaman kung maraming bibili or mag-upgrade into 105 na mechanical. Personal opinion ko pagdating dito, no? Ito yung sa akin lang naman. Unang-una dyan,
If you're going to upgrade dahil 11 speed yung group set mo, or if you're using the R7000 or the 5800 version ng mga 105, dahil gusto mong maging 12 speed siya or maging latest, I wouldn't recommend na gawin niyo yon or bilhin niyo yung pinaka-latest na 12 speed. Kasi yung upgrade na isang speed lang na madadagdag is hindi siya worth nung ganun kamahal. And for sure, yung mga matagal na yung 105 dyan, yung mga 5800 pa, sulit naman na yan. And yung R7000, okay pa rin naman gamitin yan. Hindi ko nakikita yung sarili ko na mag-upgrade ako dahil ang gusto ko maging 12 speed. Para sa akin, hindi naman importante na marami kang gear option or gear range. Ang pinaka-importante sa akin is yung pinaka-malaki, kung ano yung pinaka-lowest gear na kaya mo para sa ahon, and of course, yung 11 speed na nasa lahat naman ng group set yan, nasa lahat naman ng ano yan, na yun yung pinaka-mabigat pansyakan. As long as kaya mong umahon sa pinaka-malaki, yun ang mas magandang option para sa akin. And yun nga, if you're using an integrated or fully integrated na handlebar, kailangan mo talaga i-consider yung Di2 or electronic shifting. Kasi nga, that's the main reason kung bakit naglabasan itong mga electronic shifters na to. Dahil kapag sobrang sikip na ng mga handlebar mo or ng mga stem mo, medyo apektado talaga yung shifting niya. Sa ayaw at sa gusto natin, yun ang katotohanan pagdating sa integrated na handlebar. Another thing na kailangan natin pag-usapan nito is the price. No? Yung presyo kasi niya is around 45,000 to 50,000. That's the estimated price pa lang naman. Wala pang official price from Shimano kung magkano siya. Pero, konti na lang naka 105 na Di2 ka na. Okay, so I'm not sure if this is a strategy for Shimano na karamihan sa atin is mag-option na bumili na ng Di2 or mag-shift na into electronic shifting. I believe wala kasing problema sa electronic shifting. Walang problema kung naka-Di2 ka. Sasabihin ng iba, mabilis malobat or madaling masira. But hindi naman bago na yung Di2. Di2 has been around for almost a decade now. And wala naman naging problema na ganon. Yung lobat, matagal siya malobat, it's just nakakalimutan mo na i-charge sa sobrang tagal. And ngayon, pwede mo na siyang i-integrate sa mga head unit nyo. Makikita mo na yung battery niya kung gaano pa karami yung charge niya. So, hindi na problema yon. When it comes sa durability naman, ang daming gumagamit ng mga Di2 sa gravel races and gravel event. Hindi naman din sila sisiraan, hindi naman sila nagkakaproblema. So, subok na rin naman ang Di2. Ang talagang problema or concern sa Di2 is yung presyo niya. Sobrang mahal niya kumpara sa mga mechanical na shifter. But if the 105 mechanical 12 speed is nasa price din siya ng 45 to 50, kung para sa akin, mag-aantay na lang ako ng konti or mag-iipon ako ng konti para makuha ko yung 12 speed na Di2 na version ng 105. Kasi guys, sabi ko sa inyo, once na makagamit kayo ng Di2, doon nila ma-appreciate kung ano yung mga advantages niya in comparison sa mechanical. Like yung synchro shifting or semi-synchro shifting, napakabilis na shifting, napakadali niyang i-set up. Wala kang problema sa manibela mo dahil kung naka-integrated ka, walang kable siya or malinipis yung kable niya. If ang price range naman niya is around 40,000 or 35 to 40,000, I think it's about time na pwede nating i-try or consider yung mga Chinese brand na electronic shifters, no, or group set. Kasi naglabasan na rin sa market na nasa ganung price range, around 30,000, naka-electronic shifter ka na. And dahil nga sa obserbasyon ko, sobrang simple ng electronic shifting, as long as siguro magiging matibay yung mga Chinese brand and okay yung brakes nila for the hydraulic brakes, okay na ako dun sa ano na yun. Kasi mabilis ang shifting ng mga electronic shifting na group set. So yun ang concern ko doon. Mas magandang option siguro instead of upgrading into this 12-speed mechanical. Naisip ko rin na maybe someday yung Tiagra nila magiging 11-speed. They have the older technology ng mga R7000 into Tiagra na mas marami nang gagamit. Kasi 11-speed sobrang wide na ng option na yun. But who knows, maybe Tiagra will be upgraded and siya na yung ipapalit natin sa mga, siya yung ipapalit natin sa dating 105. But for now, obserbahan natin kung anong mangyayari kung ilalabas ba ng Shimano to na para lang mapilitan tayong mag-try ng Di2 dahil sobrang lapit ng presyo niya And naniniwala ako na once makatry ang isang siklista ng electronic shifting, medyo mababago yung pananaw nila pagdating sa shifting gamit yung electronic. Wala naman talaga, like what I've said, wala naman talagang problema sa Di2. Ang problema lang talaga niya is yung presyo niya or medyo may kamahalan siya. And lastly, I hope magkaroon pa rin ng option para sa mga
rim brake version. Kasi marami pa rin dyan naka-rim brake, marami pa rin hindi nag-upgrade na rim brake. I know the market is pushing us para mag-disc brake na dahil sa dami ng frames and option na magkaroon ng disc brake. Pero yung simplicity and pagkakaroon ng rim brake, napakagandang option pa rin para sa akin. So, kino-consider ko pa rin yun. And sana, wag nilang kalimutan na maglabas pa rin ng rim brake option. Interesado ka ba sa Shimano 105 R7100 mechanical 12-speed na group set? And kung sa tingin mo, magiging sulit na upgrade ito para sa'yo, let us know sa comment section. Sa mga hindi pa nakasubscribe, don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. That's it for our Bike Tech Tuesday. Go vegan!